Ito ang kanilang isa sa mga famous food dito guys, banh mi. Ilalaban ko yung bandera ng Pilipinas. Aakyatin natin yan. Ang bundok. Sobrang lapit. Tatawagin natin to na Hanoi Love Story. Hi guys, welcome back to my channel. So we are still here in Hanoi, Vietnam. It's medyo early morning. Ano pila dyan? Pandesal. So we are doing a tour today, no? Isa sa mga famous na tours dito sa Hanoi. Usually dalawa yung famous na tour dito. First is Halong Bay tour, and then itong gagawin natin is Ninh Binh day tour, kasi hindi pa ako nakakapag Ninh Binh. Yung last kong Hanoi, nag Halong Bay ako, so pwede nyo gawin yung kung first time nyo sa Hanoi. Ito is another option, Ninh Binh. So sabi ko, okay, today mag Ninh Binh naman tayo. So kinontak na ako ng tour guide kagabi. So ang meet up point is, usually sasabihin mo yung hotel mo kung sa pag nag-book ka, no? Tapos iko-contact ka nila kung anong malapit na pick up point. So 12-minute walk yung malapit na pick up point. So it's currently 6:38. 7 pa naman yung meet up point, pero inagahan ko na lang kasi para makabili din tayo ng breakfast. Baka malayo kasi yung Ninh Binh eh. Pero sa tour na to kasama na yata yung lunch. Narating tayo sa meet up point. Dito lang. Sinend naman ng tour guide kagabi kung paano yung location. Wala pa akong makita na cafe, naglalakad-lakad ako, sarado pa yung mga cafe. Tahimik pa yung Hanoi ng before 7 AM. So bumili muna ako dyan sa Go Mart lang. Bumili lang ako ng drinks tsaka ng tinapay, ating breakfast. But ito na yung meet up dito. Parang may mga Pilipino rin tayong kasama. So let's go, wait. Ayan guys, yung mga namin tayo na Pilipino, si Rian tsaka si John. Guys, maghahalong bay sila pero limit tayo. Guys, ang travel time from Hanoi to Ninh Binh is 2 hours. Nag-quick stop lang for toilet break, and then kung sa mga taong gusto magkape kasi maaga yung pick up, no? Yung iba baka hindi pa nag-breakfast. Kasama na yung lunch sa tour na to, pero yung breakfast nito. So, mga cafe naman dito, fast food. Guys, may silang banh mi dito, juice. Ito yung mga kape nila, mga 40,000 to 50,000 dong. So mga 100 pesos lang din. Ayun guys, tara mag proper breakfast muna tayo. Bumili ako ng pork banh mi, 50,000 dong. Ito, coconut coffee, 60,000 dong. So 210 hindi pala. Boplox. 210, 50 plus 60, 210. Ano nangyari sa akin, guys? 110, sorry. 110,000 dong. Kain muna tayo. Magkano lang na 110? So siguro mga 200 plus pesos. Not bad na rin kasi na nasa stopover kayo. Medyo mahal yung mga pagkain, pero 200 plus lang. May kape ka na and may malaki ka na. Ito ang kanilang isa sa mga famous food dito guys, banh mi. Ang laki oh. I love it. I love yung mga malaking banh mi. I love it. This is pork banh mi. Mid. Ito, coconut coffee. Ang tapang ng kape, pero for some reason gusto ko siya. Yung instead of parang milk, coconut yung parang nagiging milk niya. Ang tapang ng kape, pero gusto ko yung may element ng coconut. Tsaka inaantok ako. So parang feeling ko pang pagising talaga siya. Cheers tayo sa malaking banh mi. $20 minutes daw yung ating free time. Wala pa. Kasi mga ka-tourmate ko. Gusto ko yung texture ng bread kasi hindi siya super tigas. Yung mga banh mi kasi na pag inal mo, mahirap. Ito, gusto ko kasi nagka-crunch lang siya. Pero yung flavor, ito, hindi ko masyadong type. Kasi may mga natikman akong ibang banh mi na masarap. Pero texture-wise, gusto ko yung texture ng bread. Sa China guys, meron akong favorite na coffee na mura lang. It's called Black In Coffee, no? Nirecommend yun ni Runaway Girl, ni Shanice. Mas favorite ko, every time nasa China ako, everyday na nagla-Black In Coffee ako. Kasi coconut coffee yun. Parang ganito. Pero ito, mas matapang na version. Mas lasang-lasa mo. Pero maganda pa rin yung pagkakablend ng coconut eh. So I still like it. Mas matapang nga lang.
we finally arrived dito sa Ninh Binh, no? So Ninh Binh pala, sabi ng tour guide namin, ang translation niya sa English is peaceful land. Kasi kung makikita nyo naman, very peaceful naman talaga ang kanyang atake dito sa Ninh Binh, no? So ayan, meron sila mga lakes, mountains. So, kanina meron kami mga rice fields na nadaanan, no? Tapos itong Ninh Binh, siya daw yung old capital ng Vietnam. So dito, dati yung capital ng Vietnam. Kasi ngayon, di ba, bago na? Ano na yung capital ng Vietnam? Sige nga, review tayo. Any guesses? Capital ng Vietnam is Ho Chi... Anong Ho Chi Minh? Hanoi. Tinitest ko lang kayo kung nag-aral kayo. Wait lang, para may nagagalit sa likod. Tinitest ko lang kayo kung nag-aral kayo. Hanoi guys, Hanoi na ang capital ng Vietnam. Pero parang ang Ho Chi Minh no mas andun yung mas city. Pero Hanoi daw yung capital nila guys. And then, dati daw kasi 'di ba after ng mga colonization ng mga banyaga sa Vietnam, tapos nakuha nila yung independence, ang king nila pinili na maging capital ang Ninh Binh kasi meron silang mga lakes ganyan at mas payapa, mountains para mas madali daw i-defend kapag may mga mananakop ulit. But then na-realize nung king nung nagta-travel na siya sa Vietnam na mahirap daw ang pakikipag-trade dito. So kung gusto nila makipagkalakalan sa ibang mga bansa, mahirap kasi wala silang mga open waters, mahirap dumaong yung mga barko. So nilipat niya ang capital sa Hanoi kasi mas accessible ba ang Hanoi sa kanilang trade and industry. So yun yung reason kung bakit binago nila. So ang first stop natin is itong temple. Sabi ng tour guide namin pwedeng sumama sa kanya 1 hour or pwede rin namang we go by ourselves. So, yan. Ang init to. Meron silang mga tinitindang mga ganyan, parang mga sombrero. Kasi mainit. Pero tayo syempre, charan, hindi na para magpakabayani pa tayo. Magpapayong na ako dito dahil ang init talaga. Pala yung name ng tour no, sa Klok, Best of Ninh Binh Day Tour, Hoa Lu Tran An. Nasa mga around 2,751. Actually, meron din siya sa Agoda. Dito naman. Ito naman sa Agoda. Pero 2,747. Mas mura siya ng mga 4 pesos. So, depende kung saan nyo gusto. Guys, binigay na ng tour guide natin yung ticket. So, kasama na rin yung ticket sa tour na to. So, ayan, bumili lang siya ng ticket tapos dinistribute niya na sa atin. Pasok na tayo sa temple. And of course guys, if you're booking your activities, no, meron tayong mga discount codes sa Agoda. If you're gonna book sa Agoda, you can use my activities discount code which is Marvin Samako. Iba siya sa ating hotel code, no. Meron din akong code for hotels, that's Marvin Agoda. Tapos sa Klok naman, if sa Klok kayo magbubook, you can use my discount code Marvin Samako Klok. Kaso one time na lang kasi yun, tapos mostly pang hotel na lang yung discount code na yun. So I recommend better visit na lang yung My Creator Shop kasi mas maraming discount code doon. Just search for my code Marvin Samako Klok. Walang space. Ito, Marvin Samako Klok. No space. And then you will be directed to My Creator Shop. So ito yung aking Creator Shop. Just go to kung ano man. May mga hotels ako dyan. Like for example, ito, Hanoi. So ayan. Nilagay ko na rin tong tour na to. Best of Ninh Binh. Ito, 27. Ito yung mga hotel ko dito sa Hanoi ngayon. Carlton. And then, if you go down, ito yung mga discount code. So for Vietnam, meron tayo ditong 10% off. Ayan, pwede nyo magamit. And then, sa Philippines, may mga discount code dyan. I-redeem nyo lang para magamit nyo sa mga bookings nyo. Okay? Ang lawak pala ng temple guys. Ito yung lake. Nung nasa picture, pag tinitignan ko sa itinerary, akala ko isang temple lang siya. Pero ang layo pala ng lalakarin din natin. So, tara. Let's explore. 1 hour. Yan yung mga isda. So guys, ito yung temple. So pwede tayong pumasok dyan. May pila lang dito. Tapos explain din namin ng tour guide sa amin yung mga nangyari about sa dynasty dito. Ang hirap kasi i-relay ng story kasi ang haba ng story. Pero in summary, parang basta may mga different dynasty na ano nga ba yun? hindi ko rin na-absorb. Mas yung mga king, tapos alam mo yung mga normal, usual na mga story na may king siya, tapos may 2 anak. Tapos yung isang magaling na anak, hindi siya yung napili na king. So pinatay niya yung kapatid niya para siya yung maging king. Tapos may mga dumating ulit na mga bagong like general na gusto ng power. Alam mo naman, dati pa di ba parang nag-aagawan sila sa power. Tapos pinatay nung isang general yung king tsaka yung anak niya. So siya naman yung naging bagong king. Basta parang ganun yung nangyari dito.
Parang the different dynasty ang namuno daw dito sa lugar na ito. Tapos sabi ng tour guide namin, parang today daw ang weather forecast, ito yung pinakamainit sa week na to. So kahapon daw umabot ng 38 degrees Celsius. Tapos today daw may possibility na umabot ng 40 degrees Celsius. So parang, habang naglalakad ka dito, yung energy ko parang ina-absorb siya ng init. So parang ako, ay, kailan ba magkaka-aircon? Ang init. Ngayon is August. Ano na ba ngayon? August 14? Sorry, 13 pala. August 13 ngayon. So, peak summer talaga dito sa Vietnam, no? July, August. Tapos ngayon tayo nagpunta. So, laputan talaga. Ganyan, ganyan yung structure ng temple na ito. Ayan guys. Sorry ha kung wala ako masyadong maiambag sa history. Nakinig naman ako pero hindi ko masyado na-absorb kasi hindi talaga ako magaling sa history. Siguro hindi rin ako mahilig sa history. Hindi na ako magpapanggap. Hindi ako mahilig sa history, di ba? Kaya hindi ko rin siya masyado na-absorb. Nung college ako, parang lang yata ako sa history, 74. 74 charot. O hindi. Hindi naman 74, mga 94. Tapos yun na yung lowest grade ko. Sorry guys. So wala talaga ako may ambag sa inyo sa history. Pero trinay ko naman. Pero hanggang doon lang yung na-absorb ko, ha? So nung pa-exit na ako dito, meron palang mga nagpipicture nung paharap ako. Tapos binibenta niya 50,000 dong or 100 pesos. Sabi ko, no. Pero chinek ko, maganda naman pala. Nung nag-vlog ako kanina, tapos pinag-picture pala, para mga paparazzi. Tapos drinamahan niya kasi ako. Sabi niya, sige na, kunin mo na kasi meron ako mga estudyanteng anak. Sabi ko, sige na nga, kunin ka na. Maganda na rin naman yung picture, diba? So, 100 pesos lang naman. So, tulong na lang din natin. Tsaka cute yung picture, in fairness. Okay guys, this time, lunch time na tayo. Tapos, may option kayo. If gusto nyo ng 1 hour and 10 minutes na lunch, pwede. Pero may option din na 40 minutes lang lunch. Tapos, 30 minutes mag-bike kayo. May mga free na bicycle dito. Pero sa arawan. I mean, gusto ko sana mag-bike. Pero in this economy, in this weather, alam mo yung parang wala pa ako masyadong ginagawa. Pinagpapawisan na ako. Mag-bike pa ako. So baka mag-lunch na lang tayo ng matagal. 1 hour na lang natin. 1 hour and 10 minutes na lunch. Hugas na muna ng kamay. So, guys, buffet lunch daw. Libre yung food pero hindi kasama yung drinks, no? So, dinala ko na lang yung bottled water ko para hindi na tayo bumili. But if you want, bili na lang din kayo ng drinks. So, yun ang mga food nila. Okay. Fruits. Spring rolls. Okay guys, for the next part of the itinerary, sasakay dito tayo ng small boat. Yung parang dalawahan or tatluhan lang. Tapos 2 hour. 1.5 to 2 hours daw yun. So kung hindi mo kaya yung ganun kainit, pwede kayong magkape-kape na lang. May mga cafes na dito. But may dala naman ako na payong, so ilaban natin. Pero ang tagal na 2 hours, my gosh. Guys, kailangan daw magsuot muna ng life vest. Yun guys, sakay na daw tayo. Diyan na ba? Yan, ganyan yung sasakyan natin. So wala talaga siyang bubong guys. So I recommend magdala kayo ng payong or umbrella. Pares lang yun. Payong tsaka umbrella, isa lang yun. Tsaka hat pala. Yung paa yung gamit ni kuya pang ano. Wow, professional. So cold. It's very cold. What are you doing there? But there are also activities.
So yun guys, kakatapos ng ating boat trip, no. Hindi na ako nakapag-vlog. Nahiya ako magsalita. Nahiya ako magsalita dun sa boat kasi nga may mga kasama ako. Alam mo naman, as a fake extrovert, maingay lang naman ako pag walang tao. Kagaya niyan, mag-isa lang ako. Pero pag may ibang tao, nagiging tahimik ako. Unless ka-vibe ko. Pag nagiging ka-vibe ko, umiingay naman ako. Medyo matagal lang, no? Parang almost 2 hours yung boat ride. So, medyo sumasakit sa puwet. Alam mo yun? Pero maganda rin naman yung mga rock formations. Pero minsan kasi kapag sobrang tagal, 2 hours, parang nagiging normal na lang siya na paulit-ulit na lang na rock formation, no? I think okay mga 30 minutes siguro. May mga ibang grupo, after 30 minutes parang ini-instruct na nila yung driver na liko na tayo. Eh ako kasi as a solo traveler, sinali ako sa ibang grupo ng mga solo travelers. Hindi naman pwede na mag-decide ako na tara, alis na tayo. Siguro kung magkakagrupo kayo, pwede nyo request na wag nyo nang tapusin kasi parang same-same lang na may nakikita nyo, to be honest. And if you're coming from the Philippines na may mga nakita na tayong mga magagandang rock formations like Palawan, Caramoan, alam mo yun, ang dami ng magandang rock formation. Sometimes parang okay na siya na 30 minutes. Tsaka imagine na ang init-init ng araw. Buti nga may payong ako, magdala kayo ng payong yung mga kagrupo ko. Wala silang dalang payong. Wait lang, tinitingnan ako ng mga nakasakay ko sa boat kasi biglang naging maingay ako. Siguro sa utak nila, ba't kanina hindi ka nagsasalita? Ba't kanina hindi ka nagsasalita? Tapos ngayon, ang dami mong sinasabi. Sorry na, nahiya ako kanina eh. But yeah, that's it. Tapos bigay na lang kayo ng tip sa ayun, mga nagbo-boat. Sabi ng tour guide namin kahit mga 50,000 dong or mga 100 pesos, bigyan nyo na lang din sila ng tip. Or whatever, kung magkano yung gusto nyo ibigay. Okay guys, so nasa last stop na tayo ng ating tour, no? So, hiking naman. Meron tayong aakyatin 500 steps up, tsaka 500 steps down. Pero may option kayo kasi parang may village na dito na may mga cafe. So it's either mag-hiking kayo or magka-cafe kayo dito. Parang na-divide yung grupo namin. Alam mo, yung mga bata, yun yung hindi sumama. So yung mga magjojowa, yung marami kasi mga jojowa, yung mga bata, sila yung hindi sumama. Yung mga, alam mo yung mga titas of Manila, sila pa yung sumama dito sa hiking. Tapos ako naguguluhan ako, sabi ko, saan ba ako sasama? Eh, yung mga nagpaiwan yung mga magjojowa, ako lang yung single, baka magkita-kita kami sa cafe, tapos makita nila, ay, nagpaiwan siya, wala lang siyang jowa. So inisip ko, mag-hiking na lang ba ako? Di ba, yung sakit na emotional, isakit ko na lang na physical. No? Pagurin ko na lang yung sarili ko. Actually, pwede pa tayo magbago ng isip. May mga restaurant pa pala dito kahit nakapasok na kayo. So kung magbago pa yung isip nyo at ayaw nyo mag-hiking, pwede pa kayo mag-chill dito. Nagbigay lang naman yung tour guide ng time kung kailan kami magkikita-kita. Siguro mga 1 hour 10 minutes yung ating free time ngayon. Sige, mag-hike na lang tayo. Check lang natin pag napagod tayo, di bumaba. Yan. May mga bahay, kubo sila dito. Pero parang nagugutom ako. Ano ba yan? Nagugutom ako. Wala bang mga may merienda dito? Already sweaty, huh? We haven't done anything yet. Nasa ibang grupo pala ko. sorry. Nasa ibang grupo ko. Kaya mo na, hindi na ako sasama sa kanila. So, ayun daw yung aakyatin, Diyos ko. Tinitignan ko pa lang, parang napapagod na ako. So, ito yung ibang grupo pala ito. Ayun yung aakyatin, ayun sa pinakadulo. Pero yung ibang mga kagrupo ko, hindi rin pala sila umakyat. Dito sila nagpunta. Ayan parang flat lang. Syempre kung may mga iba sa atin na hindi na kaya, may mga water lilies dito sa area na to. So pwede kayo mag picture. Meron din namang mga rock formations dyan and all that. Natu-turn pa rin ako. Turn? Tama ba turn? Torn ba? So torn pa rin ako kung mag-hiking ba tayo or hindi. Kasi yung mga batang kasama sa tour, nag-cafe lang sila. Alam mo yung parang hindi ko nga in-expect na sila yung hindi sasama. Yung in-expect na hindi sasama yung mga tita. Pero mga tita, ay nalakas nila. Sige na nga, parang nahiya naman ako. Yung mga tita sumama, tapos ako magpapaiwan. Hindi tayo magpapaiwan. Ilalaban ko yung bandera ng Pilipinas. Aakyatin natin yan, ang bundok ng Ninbin. Guys, ganyan yung mga pawis ng umaakyat. Tama ba yung decision ko? I-convince nyo naman ako na hindi tama yung decision ko. Sabihin nyo naman ako na magkape-kape na lang. Kailangan ko ng validation na hindi ko kayang makipagsabayan sa kanila. Ilalabang ko na, bes. Kailangan kong
yung face ko na kumbaga sayang-saya talaga ako sa ginagawa ko. I'm so excited to climb this 500 steps today because as a very sporty person, these are like my vibe. Super vibe ko to. Tama na. Sobrang saya. Parang ito yung isa sa mga nilolook forward ko. At mga ganyan din yung mga nilolook forward ko. But anyway, yeah, isa talaga to sa mga nilolook forward ko during this trip, the hiking part, because sobrang iba yung adrenaline rush na naibibigay yung mga ganito activity sa akin. Parang tama bang mga desisyon sa buhay? Ano bang pinapatunayan ko? Kanino ko ba pinapatunayan to? Kino-convince ko yung sarili ko na masaya, pero kahit sa anggulo ko tignan, hindi ko makita yung saya. May maganda yung view. Oh, the mountains are mountaineering. Wow. Di ba mga very proud moments in your life na na-achieve mo to? Nakaakyat ka ng 500 steps. But at the end of the day, kapagod. Wow. Amazement. Saan ang akyatin natin yung top na yan? Parang kailangan ko ng source of energy. Maghanap tayo ng mapagkukunan ng source. Dito. Kaya pwede bang humingi ng konting source? Sige, pa-recharge lang. It means I must be really quick, man. Hindi ako na-recharge. Haglit lang. Parang na 5% lang ako na-add. Masyado namang madamot to si kuya. Itong nagkukulang na nga tayo ng enerhiya. 100% Paguro sa liban mo. Tayo titigil hanggat hindi tayo makakakuha ng porsyento. Kuya, meron ka bang 20% dyan? Para lang. Pahingi lang ako ng 20% kuya. Parang awa mo na para mailabang ko lang to. Ayan, pumigil siya. Wala talagang willing ito. Nakaway. Ito, baka magbibigay ito ng 10%. Hi guys. Naghayo naka-white pero di niya ako binigyan ng energy. So, tutuloy pa ba natin? Gusto ko lang sabihin sa inyo, tinatry ko naman yung best ko, pero minsan ay okay. Tara. Okay, na-recharge ako ng 50. Salamat kuya. 50. Let's go. Salamat sa 50% kuya. Yun lang pala yung kailangan ko. Wow, ang ganda dito. Sayang wala magpipicture sa atin. Sono 95 gradi percepiti. Okay, bubaba naman tayo. Mahirap din yung pababa kasi baka bigla tayo mahulog. Ano natin ginagawa ito sa buhay natin. So yan. Recharge ba? Parang na-overcharge naman ako. Oo, na-overcharge ako. Dapat pala sakto lang. Parang bigla silang dumami. Ngayon, nagsusobran ng energy ko. Parang bigla kong gusto kong sumayaw dito na ewan ba. Para ma-release ko yung energy. Kaya minsan kailangan din talaga natin magpasalamat sa mga taong pogi, no? Buti na lang talaga may mga taong pinanganak na pogi at yung mga hot, di ba? Kasi paano na lang tayo na sobrang dependent sa kanila, no? Paano yung mga katulad natin na dumidepende yung energy natin sa kanila? Kung wala sila, saan tayo kukuha ng energy? Kaya salamat Lord ha, may mga ginawa ka pong sobrang pogi. Pero baka po may isang maibigay sa akin. Charot Lord. Guys, malapit na tayo matapos. Ay, struggle. Ba ito ginawa sa buhay ko? Ay, ang masasabi ko lang, habang nandun pa kayo sa baba,
ayusin nyo na yung mga desisyon nyo sa buhay. Kung ayaw nyo maligo sa pawis, mag-decide na kayo at maging firm na kayo sa mga decisions nyo sa baba pa lang. Kasi pag nandito na kayo, though may mga sources of energy din naman talaga na hindi naman natin may kakaila. So, doon na lang tayo sa silver lining. Naligo ka man sa pawis, nag-overcharge ka naman sa mga sources of energy. So, quits na lang. Let's look at the positive side of life and I love it, highly recommended. Ang sarap. Ang tamis. Okay guys, natapos na yung tour natin. Ang tagal ng tour, parang 12 to 13 hours yata. So naligo lang ako kasi pawis na pawis ako. Dito pa rin tayo sa ating hotel, Carillon Boutique Hotel. If you wanna consider, nandito lang siya sa may Old Town. Tapos medyo pagod lang ako kasi 12 to 13 hours yung long day. Kasi hindi pa ako napupunta sa Train Street. So buti na lang walking distance lang. Nasa mga 10-minute walk lang papuntang Train Street from my hotel. So I really recommend if magstay kayo sa Hanoi, dito kayo sa Hanoi Old Quarter para walking distance lang kayo sa mga pupuntahan. So kagaya ngayon na medyo tinatamad ka na, tapos iniisip mo, sige na, malapit lang naman, puntahan na natin para masaya. Doon na lang din ako magdi-dinner siguro. Ito na yung Hanoi during the night. Di ba may pagka-tala siya, may pagka-French, may influence ng French architecture kasi nga kinolonize sila ng ng mga French. So yung ibang mga building nila medyo ganun pa yung structure. Tapos i-mix mo yung kanilang local businesses, no? Egg coffee. Hala, hindi pa tayo nag-egg coffee. Ang dami pa natin hindi nakakain. Yung may mga nilista ako dito na kakainan ng, sige, sabihin ko na lang sa inyo. Isa, Tamvi. Tamvi daw is, pakita natin dito para may reference kayo. Tamvi sa Michelin restaurant na hindi naman siguro sobrang mahal. Tsaka yung banh mi, ano nga ba yun? Yung buncha, doon daw kumain si Barack Obama sa Buncha Huong Lien. Ay? Buncha Huong Lien. Hindi ko pa napupuntahan. Ito try ko puntahan in the next few days. Alas 9 na August 13, pero tignan nyo, 31 degrees pa rin, di ba? Napakainit. Napakainit. Gabi na, kaya imagine kaninang tanghali talaga. Parang heat stroke ang aabutin mo. Sobrang init kanina, kaya ang hirap din mag-hiking, ganun. Tapos ngayon gabi na, pinagpapawisan ka pa rin kasi napakainit today. Hanoi Kitchen. Actually, marami na sila mga restaurant dito lang sa may Old Quarter, no? Kaso for experience, matagal na rin kasi ako hindi nakakapag Train Street. Nakapunta na ako doon in my past visits, pero medyo na-miss ko siya. So sabi ko, tara puntahan nga ulit natin to tonight. So yun guys, literal na Train Street kasi train siya na maraming mga cafes. Bakit? Parang binudol ako nito ni ate, hindi niya ako pinapadaan kanina. Tapos nung sabi ko, sige bibili ako ng kape, pinadaan niya ako. Parang budol yun ah. But anyway, ayan, pwede kayong kumain dito sa gilid-gilid lang. Dito? Ha, pwede ako dito daw. Sige. Ayan o. Actually, budol si ate. May maliit kasi na daanan doon. Hindi niya ako pinapadaan. Tapos sabi niya bawal daw dumaan. Pero nung sinabi kong bibili ako, pinadaan niya ako. Pero hindi dapat ganun. Dapat pwedeng dumaan doon eh. But anyway, nandito na tayo. So, Coco with rum, kaso mga alak pala to. Sige nga, mag-egg coffee, try natin. Egg coffee, meron silang coconut coffee, pineapple. So ganito no, medyo mahal dito kasi Train Street, nasa mga 80,000. Dapat mga 50 lang yan, 50,000, but it's okay. Pala silang pagkain, kain na nga tayo, nagugutom na ako, i-dinner na lang din natin. So, pho, ayun pho, 85,000. Sikat din yung pho. Gusto nyo ba mag-pho tayo? Banh mi, 75. See, mag-pho tayo. One pho. One pho ba? Guys, dito sa Vietnam, usually talaga mga western yung... No, Thailand tsaka Vietnam, ang dami talaga mga western. So, kung naghahanap kayo ng ano, dito, this is the right place to be. Mamili na lang kayo, di ba? Ang daming pwede.
Dito tayo pinaupo ni ate sa gilid eh. So parang nakaharap tuloy tayo sa kanila. Na para bang judge ako dito na parang ang pipiliin ko for today, di ba? Parang kaharap mo yung mga pogi. Maganda rin pala dito, no? Pangit lang yung background natin, yung background nila maganda, di ba? But ang silver lining, kitang-kita mo sila na parang ang number 1 ko tonight I see contestant number parang cute itong Asian or mag-western naman tayo. Tapos baka mga Pilipino pala yung wait lang, ang lakas ng boses ko, tapos mga Pinoy pala to. Naintindihan pa lang. Pwede rin kayo dun sa mga taas-taas, dapat para sa taas na lang tayo para iba naman yung view nyo. Pero okay lang din, maganda rin naman yung view natin dito, no? Okay guys, try mo natin yung coconut coffee. Nag-order ako ng pho kahit na pho pala. Pho. Cheers, boobs. Okay. Okay, sarap. Coconut coffee pero parang siyang shake na coconut. Ayan. Sakto sa mainit na panahon. Ayan guys, dadaan na yung train. Sakto yung dating natin. Wala, parang lapit ko. Ang lapit. Woo! Statwa lang tayo dito. Bawal ako mag-move kasi konting move lang, sobrang lapit ko na. Wow! Sobrang lapit. Ang lapit, gagi. Ba't ang tagal? Ay, ano ginagawa nila? Ba't may kinukuha sila? Ano yun? Yung mga tansan. Ginawa nila. So may pauso pala sila dito, yung mga takip ng, yung mga tansan, yung mga takip ng drinks, nilalagay nila dito para mayupi. Tapos yun yung ginagawa nilang remembrance dun sa train. Pag nayupi, yun yung remembrance nila. Ang galing. Ngayon ko lang nalaman yun. So yun guys, binigyan nila ako ng remembrance dito. Hanoi cup na ito yung nabigay sa akin si kuya. Ngayon naka-black. Mag-behave ka Marvin kasi nakatingin yung mga tao pero parang out of nowhere lang. Ganito kasing story. Merong parang bata na namamalimos kanina. Tapos binigyan ko ng pera. Tapos yung bata sobrang natuwa siya kasi parang sabi nila malaki daw yung binigay ko. Pero 50k lang naman yun. Parang 100 pesos lang. Tapos sabi nila, tapos after nun, kinakausap na nila ako na parang you made her day daw na parang napasaya ko daw yung bata ganun. Tapos after nun, baka nabaitan sila sa akin. So yun, binigyan niya ako ng ganun. Ang catch pa, ang gwapo nung nagbigay. Itong baka Pilipino pala to. Yan, behave Marvin, baka Pinoy ito. Pero yan, lumipat na ako dito sa kabila. Pinalipat ako ng may-ari kasi mahirap daw kumain ng pho kapag nandun ako sa harap. Ayun. Diba? Nandyan ako kanina. Kaso mahirap daw kumain ng pho dyan kasi baka may train na dumaan. So tatawagin natin to na Hanoi Love Story. Yung title ng story is Tansan. Ito na guys yung dinner natin. Magpa-pho tayo. Pero syempre hindi ito yung best na pho kasi nandito lang tayo sa parang local tindahan. Pero try natin. Malay naman natin masarap pala yung pho nila dito. Kahit parang ano lang. Very local lang. Sabaw. Fairness. Fairness naman. Not too bad. Okay. Decent. Hindi siya yung pangit ng lasa pero hindi siya like wow. Not bad but not wow. Just okay. Good. Good enough. Actually, i-rate ko to ng mga 8.5. Okay yung beef nila in fairness. Itong ano to. Tsaka yung okay din yung lasa sa totoo lang. May tip ako sa inyo guys dito sa Train Street kasi pangatlong beses ko na to. Usually pumupunta ako dito mga 7 PM. Tapos sasabihin nila merong train ng 7:30, merong train ng 8, ganun. Pero parang walang, meron ulit bago.
pero walang dumadating. Parang sinasabi lang nila para kumain kayo. Tapos minsan dumadating after 2 hours. Nagpunta ako dito 9 na. Ngayon magna 9:30. Parang dalawa na yung dumadaan ng 9. Feeling ko mga late talaga dumadaan. Or di ko alam yung schedule. Pero ngayon ayan. Parang 30 minutes, dalawa yung train na ito yung pinakamabilis kong antay dito. Like 30 minutes lang, dalawang train papunta doon tsaka papunta dito. Usually kasi pumunta ako ng maaga dito, pero ang tagal ng train, no? Mga 2 hours ako nag-aantay. So, okay din pala na na-late ako today. Mga 9 na. Dalawa pa yung nasaksihan natin. So, ngayon naglalakad-lakad lang ako dito. Sa train. Nakarin natin yung mga tindahan dito, pero yan. Ba't sila nagsusunog ng pera? Or play money lang yan? Totoong pera ba yun? Nagsusunog si ate ng mga dollars. May ganun ba silang ritual or play money lang yun? Hindi pa rin ako makamove on sa binigay na remembrance sa akin noong lalaki. No? Parang Asian siya na nakatira sa mga bansang nag-i-English. US siguro. Kasi ang ganda ng accent. Mahahalata mo kasi kung yung isang Asian is nakatira talaga sa mismong nag-i-English na bansa or parang sa ako lang na pag nag-i-English alam mo may accent tayo na Pilipino. Pero yung mga Asian na yon kapag nag-i-English sila alam mong American accent, no? Ayan, mas maraming ilaw na dito. Pwede nyo lang lakarin. Masarap din kung may mga ka-date-date kayo, di ba? Sana all. Parang gusto ko, dapat pala dito tayo. Ang cute nung may-ari. Dapat pala dyan tayo, no? So guys, doon ako nang galing sa kabila, no? Tapos tawid lang kayo, may highway dito. Meron pang another area dito ng train street din. So, pwede niyong lakarin. Ayan. So, picture-picture kayo dito. Kasi may picture na ako dito eh. So, okay na ako kahit lakad-lakad na lang tayo. Woo! Ang init. Guys, duman lang ako sa convenience store. Sobrang init talaga. Kailangan ko na malamig. Ayan, Milona na lang. Ang kami Milona. Ayan, 31,000. So, siguro mga 60 pesos. 70 pesos. Cheers, guys. Ang init talaga. May mga hotel pa pala dito. Sobrang dami lang kapihan dito sa Hanoi. Kung may energy pa kayo, actually ang sarap lang magkape-kape dito kasi ang init kasi. Kung winter to, naku, I recommend. Kung kaya nyo naman yung lamig, winter talaga. Ay, depende rin. Baka hindi naman kayo pawisin. Ako kasi sobrang pawisin talaga ako. So mas na-appreciate ko yung winter. Yung hindi ako masyadong hulas. Tapos ang sarap-sarap tumambay. Just magkakape ka ng mainit. Oh my God, perfect. Pero ngayon, ay, nag-stay din ako dito before. City hostel ng mga hostel era ko. Pero kung ito, I recommend kung sobrang ano ka, yung tawag doon sa mga Boy Scout, yung parang sobrang horse, ang tawag doon, yung parang cowboy, horse. Cowboy. Kung sobrang cowboy ka, I recommend this kasi as in, medyo hostel talaga siya na hostel na hindi siya like super comfortable pero sobrang mura. Parang mga 200, 300 pesos lang yata to. City Backpackers Hostel. During my hostel era, ayun ang mga ganyang mga bata rin yung nagta-travel. Alam mo yung ibang mga traveler from other countries na mga bata. Usually naman kasi, hello. Hello. Xin chào. YouTube. Xin chào. Philippines. Nice. So, tawag doon, may mga nagta-travel na from other countries ng mga bata. Minsan, sobrang tipid lang nila. Parang ako doon, nung nagsisimula ako ulit, sobrang tipid lang talaga. Parang gusto ko lang ma-experience yung lugar kahit on a budget, no? So, I recommend that hostel. Back to the days when wala akong pakialam sa ano. Ganun siguro kaya kung bata pa kayo, try nyo rin mag-travel kasi mas kaya nyo pa i-tolerate yung inconvenience, alam mo yun. Pero pag tumatanda ka na, sa atin lang naman ito. Pag umaabot ka na sa trentahin era, minsan gusto mo na ng convenient, alam mo na, gusto mo walang maingay, gusto mo ng matutulugan na ano. Kaya ngayon naman tinatry ko pa rin, di ba? Nag-hostel pa rin ako, pero hinahaf-half ko na. Minsan kailangan ko rin ng privacy, no?
Parang gusto ko ng katahimikan minsan. Kaya habang kaya pa ng energy nyo, kahit hindi pa ganun kalaki yung pera nyo, I really encourage you guys to travel kasi iba rin yung experience ng traveling on a budget eh, di ba? Iba siya eh. Masaya din siya eh, masaya. Tapos marami kang makikilalang mga other travels, like-minded people ba. We are finally back sa ating hotel. Maliligo na naman ako, sobrang init. But ayun lang naman, maraming salamat sa pagsama sa atin today sa paghahanap ng mga cute. Naghanap lang tayo ng cute o hindi naman. Productive naman tayo. Nakapunta tayo sa Ningbin, tapos nakapunta tayo sa Train Street, no? Such a long day, but it's still a happy day, of course. But papahinga naman ako. So maraming salamat sa pagsama sa akin today. And I'll see you again on the next push one. Bye-bye!